Hi Kablabs! Hindi lingid sa kalaman ng lahat na hindi biro ang buhay dito sa UK dahil sa sobrang taas ng cost of living. Kaya ang pag-uusapan natin today ay mahirap ba talaga makaipon dito sa UK? At dahil birthday ni Habi ngayon, magkakwentuhan tayo at mag-share ako ng real life experiences namin dito sa UK. Struggles, lessons, at mga realizations along the way. Please watch this video until the end. Hi everyone! So we're going to Seafront. Okay, so dito po yung lagayan ng aming bike sa mga nakapanood ng house tour namin. Alam nyo na tong place na ito. And alam nyo ba mga kabilab, sa 2 years namin dito, magto 2 years na kami sa August. And today is May 2. Ngayon lang matutuloy or ngayon lang namin magagawa itong pagbabike. Matagal ko na nire-request yan sa asawa ko na magbike naman tayo. Diba alam nyo naman na napaka-busy niya sa tatlong niyang trabaho dati. So kahit gustuhin man niya, kahit sa rest day man niya, hindi niya magawang samahan ako kasi pagod na siya. Kaya praise God talaga kasi nag-open siya ng new opportunity para kay Habi. So dahil bago na yung work ni Habi ngayon, so ang schedule po kasi ni Habi 4 days work and 4 days off. Pero kahit ganun yung schedule ni Habi, bawing-bawi pa rin kasi every pasok niya 12 hours per shift. So kahit hindi na siya pumasok sa pangalawa at pangatlo niyang trabaho, nako-cover pa rin niya yung mga expenses and ganun pa rin yung sinasahod niya sa dati. Kaibahan lang ngayon, mas marami na siyang time sa amin kaya praise God talaga sa goodness niya. At dahil doon, nakakasama na namin siya sa church. Okay, hello mga ka-vlogs. Tingnan niyo yung mga bike namin. Pinilit namin ipasok sa loob. Hindi pa nakakaalis. Pagod na si Abi. Napagod na ako. Hindi pa kami nakakaalis. May bike kaya dito? Nakalagay? Car park? Okay, so we're here. So, kailangan natin magbayad ng parking. So, ganito po yung pagbabayad. National Parking Inter-Vehicle Registration. So, alam nyo naman po mga kabilabs na takot na kami mag-penalty ngayon. Kasi kapag nahuli nila na hindi ka nagbayad ng parking, nasa 70 pounds ang bayad na penalty. Pero pag nagbayad ka na maaga, 35. Pero hindi na natin hahayaan na mangyari yon. Kaya tayo nagbabayad na ngayon. Okay, so ito yung card natin. Grabe dito mga kabilabs, walang libre ano. Okay, so ito na yung proof of payment. So balik na tayo sa sasakyan para ilagay natin to sa kotse. Yun si Habi, nag-aantay sa akin. Oras? Oo, mura lang, piso, 1 pound, 2 oras. 2 oras? Oo. Yun na pinaka minimum niya, 2 hours. Okay, mabalik tayo sa title ng ating vlog today. Mahirap nga ba talaga makaipon dito sa UK? So bago ko i-share yon, ito muna yung context ng ating vlog. So today is birthday po ni Habi ngayong araw na ito. Pero napansin nyo ba na naglaylo na kami sa pagta-travel? Noong bagong dating kami dito sa UK, halos every birthday ng bawat isa sa amin ay lumalabas talaga kami. Yun kasi ang naging way ko para makabawi sa mag-ama ko. Lalo na sa anak ko na 11 years kung hindi kasama habang nagtatrabaho ako abroad. Isa rin sa mga dahilan kung bakit namin inikot ang 4 na bansa ng UK ay dahil naghahanap kami kung saan kami magsisettle at magtatagal. So una pa lang, nung dumating ako dito sa area ko ngayon mga kabilabs, alam ko sa sarili ko na hindi ako magtatagal dito. Kaya panay ang travel namin. So ngayon ko lang ito may open sa inyo kung bakit kami panay ang travel namin every special occasion, every birthday namin. At alam naman ninyo na Scotland na napili namin kaya nakatatlong balik na kami ron sa loob ng 3 years dahil naghahanap kami or naghahanap ako ng connection o mga taong tutulong sa akin. But I'm still waiting for God's timing. So dahil sa sunod-sunod naming travels, sa totoo lang, wala kaming naipon agad. Inuna muna namin mag-explore at bumawi sa mga panahong nawalay ako sa pamilya ko. Alam nyo ba na every travel namin, libo-libong pounds ang nagagastos namin dahil 3 kami. Pinakamagastos talaga yung una
naming travel sa Scotland. First birthday ng anak ko rito sa UK kaya gusto ko maranasan nila ang snow. Kaya from jackets hanggang sapatos, lahat bago dahil kailangan prepared kami sa lamig at sa snow. At dahil malayo ang Scotland, nag-aeroplano pa kami papunta roon. Kasi yung sasakyan namin noon ay hindi mo siya pwedeng ibiyahin ng pangmalayuan, ay paakit po kasi ang Scotland. Nasundan pa iyon ng iba pa naming travels kaya dumating sa point na halos wala kaming naiipon at madalas max out ang credit cards namin. Yes po, pagdating namin dito sa UK, nakakuha agad kami ng credit card within 3 months sa Barclays. £1,200 each ang credit limit namin mag-asawa. Kaya kahit wala pang sahod, nakabudget na agad ito sa mga bayarin. Nakakahiya mang aminin, gusto ko pa rin i-share ito dahil baka magsilbing aral din ito sa kapwa nating OFW. At para maging aware ang pamilya at kakilala namin tungkol sa buhay namin dito na hindi ibig sabihin na nasa ibang bansa kami ay lagi kaming may pera. Hindi kasi natin maiiwasan na may lalapit sa amin tapos mapaghihindian namin at ang hirap i-explain sa kanila na wala kaming pera. So isa yun sa dahilan kung bakit ginawa ko rin itong vlog. So karamihan sa inyo, alam na 15 years na akong nag-a-abroad mula Taiwan to Israel hanggang dito sa UK. Sa 15 years na iyon, sa Israel lang ako nawagpatayo ng bahay, negosyo, at nakabili ng sasakyan. At meron pang ipon. Kaya masarap ang buhay ko dati sa Israel. Pero dumating sa point na napagod na akong mag-isa sa abroad at pinangarap ko ng makasama ang pamilya ko. Kaya naghanap ako ng bansang pwedeng lipatan na kasama sila. Mahabang kwento kung bakit UK ang naging ending namin at baka ma-share ko rin balang araw na hindi talaga UK ang first choice ko noon. Pero by God's grace, nandito na kami ngayon. At dahil sa kagustuhan kong makabawi sa mag-ama ko, halos every special occasion namin, every birthday ng bawat isa, ay ginugugol namin sa pagta-travel at paggawa ng memories together. Na-excite kasi ako noon kasi sabi ko, wow, sa wakas, kasama ko na yung pamilya ko. And ang thinking ko kasi noon, ang pera, mababawi pa, pero yung memories, mahirap nang ibalik. Kaya yun yung pinaka main reason kung bakit wala kaming malaking ipon. Pero it doesn't mean na mahirap mag-ipon dito sa UK. Alam nyo, nasa tamang mindset lang po kasi yan. Naalala nyo ba yung share ko sa inyo na nasiraan kami ng sasakyan, mga kabilabs? Mga 1 taon pa lang kami dito. Down na down kami noon kasi hindi namin alam kung saan kami maghahanap ng pera kasi yung mga credit cards namin noon max out na. And ako kasi yung tipo ng taong mahiyain. Ayaw na ayaw kong hihingi ng tulong sa ibang tao. Kaya kung kilala mo ko, makikiramdam ka na lang kung ano to, kailangan pa to ng tulong. Char. Hindi, ayoko talagang hihingi ng tulong, mga kabilabs. Kaya kahit pa paano meron naman ako na ipondar na alahas sa Israel. So kapag ka meron akong emergency, yun ang takbuhan ko. Pero mabalik tayo dun sa sasakyan, mga kabilabs. Diba nasiraan kami? So nawala sa isip ko na meron pala akong itinatabi na £50 direct debit yun na every sahod ko, automatic na akong kinakaltasan ng bangko ko kung saan ako sumasahod. So nung pag-check ko, meron pala akong almost 500 noon. So yun yung ibinayad namin. So kahit papaano, kahit nagta-travel kami, nakapag-ipon naman ako kahit papaano, pero hindi ganun kasing dramatically malaki. At napakalaking tulong na every sahod natin, magtatabi na agad tayo. Kasi marami ako naririnig na mahirap mag-ipon kasi ang daming gastusin, ang daming bayarin. Pero come to think of it, diba nagpahirap tayo magtrabaho. So syempre, ang una nating babayaran, ang una nating gagawin sa sahod natin is bayaran natin yung sarili natin. Kahit na maliit man yan, kahit £50 yan, £100 every sahod, in 1 year meron ka ng 12,000 or 600 kung £50 man yan, diba? Nag-a-accumulate yan eh. Kaya wag natin maliitin na magtabi kahit 50, kahit 100. And diba nabanggit ko sa inyo na meron akong nasa mindset ko na or naiisip ko ng bumili ng bahay. So nung pagdating ko dito, nag-open ako ng lifetime ISA. So yung savings ko doon, nakaka £100 ako doon monthly. Makukuha mo lang yung perang yun either sa retirement fund mo or sa bahay. Kaya tinawag siyang LISA kasi lifetime individual savings account. At pwede ka lang mag-open yan kapag 18 years old to 39 years old
abroad. Kaya pagdating ko dito, nag-open na agad ako bago ako mag-40. Government savings account siya na kapag naka 4,000 ka in a year, meron kang 25% government bonus. Yung 4,000 na yun yung maximum. Pero ako, syempre, hindi ko nare-reach yung 4,000 in a year. Pero at least, malaki yung bumabalik sa akin. Nakikita ko siya online. Malaki yung balik niya sa akin kahit hindi ko nare-reach yung 4,000 per year. So, bukod dun, nagsisave din ako nung pang-emergency namin kasi in a rainy days, kailangan meron tayong madudukot, diba? Especially nung nagkasakit kami. Dito kasi no work, no pay. Kaya yung mga kamag-anak namin sa Pilipinas, mga kakilala, kaibigan na humihingi ng tulong sa amin, pasensya na kayo. Gustuhin man namin tumulong. Dati nakakatulong ako, madaling tumulong noon nung nasa Israel ako kasi nung nasa Israel ako, mag-isa lang ako noon. Pero nung nandito na kami, 3 na kasi kami. So, mas mahirap ang pamumuhay kasi nga kailangan, kasi mas malaki ang gastos pag pamilya kayo na nasa abroad. Sana naiintindihan nyo ng mga kakilala namin na hindi madali ang buhay dito sa abroad. Especially na 3 na kami na nandito. At kung may naitatabi man kami, para yung sa rainy days, kasi nga nung nagkasakit ako, no work, no pay kami dito. So, dahil nasa 5 days ako walang pasok noon, ang laki noon. Ang laking bawas noon sa budget namin kasi wala pang sahod, naka-budget na yung mga bayarin. So, we are currently living paycheck to paycheck, ika nga nila. So, ganun din si Habi, nung nagkasakit din siya, ilang araw din siyang absent. Kaya sana wag sasama yung loob ng mga humihingi ng tulong kung hindi namin napagbibigyan lahat. Dahil kailangan din namin isipin yung sarili namin dito. Dito kasi wala kaming mahihinga ng tulong dito. Kami-kami lang. At hindi ko rin kasi ugaling hiram sa ibang tao talaga. Parang ego ko yun. Bakit ako hihingi ng tulong sa iba? May trabaho kami. Ayokong magmukhang kawawa sa ibang tao. Kaya tinitiis ko talaga. Ako kasi yung naghahawak ng budget namin mag-asawa. Kaya kahit na marami kaming pinagdadaan, hindi mo makikita sa kanya, sa asawa ko. Kasi ako yung gumagawa ng paraan. Kung kulang sa budget, nasa akin lahat. At yung mindset ko, ayoko kasi nang nagmumukha akong kawawa sa mata ng ibang tao. Kahit na magtiis man ako niya, kahit magdildilman niya ako ng asin, ayaw kong hihingi ng tulong talaga sa ibang tao. Kaya napaka-importante sa akin na meron kami na itatabi kahit magkano. Kasi laking tulong niyan in case of emergency, in case of rainy days na wala kaming matatakbuhan, kundi sarili lang namin. Napaka-simple ng buhay dito, Beno. Lakad-lakad, bye. Oo. Patanaw-tanaw sa dagat. Mahirap man yung, hindi madali yung buhay dito sa UK, pero yung mga ganitong bagay, yung mga simpleng bagay, yun na yung hindi matutumbasan ng pera. 3 years na kami dito. Magti 3 years na ako sa July. Ngayon lang kami nakapag-bike together. Ang tagal na plano to. Hindi ngayon lang nagkasabay yung day off namin. Oo, kasi puro Tapos, trabaho. ano nga, maganda na ngayon ng salamat sa Diyos. Maganda na yung trabaho ko ngayon. 4 days on, 4 days off. Kaya mas may time na ako sa family. Wow! Praise God, diba? Talaga binibigay niya talaga yung favor sa atin. Kaya dapat talaga ibinabalik natin sa kanya lahat ng favor. Yung isang araw na hinihingi niya talaga ibibigay natin sa kanya. Ito talaga ang off. Kasi 4 days. Ang balik ko pa Martes. Tsaka birthday mo ngayon, no? Kaya kailangan nating yung nasa point na tayo ng buhay natin ngayon na hindi na yung magarbo. Kasi every birthday niya since dumating sila dito sa UK or since dumating kami dito sa UK, every birthday namin 3, sineselebrate namin sa ibang lugar. Pero ngayon, habang tumatagal na parang ito na yung nakapagpasaya sa atin. Yung simple lang, mag-bike ka, kakain lang sa labas. Okay na to. Oo, okay na to. Saka privilege tayo na malapit tayo sa dagat. Okay Kaya to. Kasi galing talaga ni Lord. Para makapagpahinga-pahinga. pahinga yung bulsa. Ayun, mas simple nga yung ganito. Ayun. Hindi, tsaka ako din naman yung mag-ina ko, gusto nila maganda. Ay ako ang may birthday. Sabi ko, wag na. Tama na yung ganito. Ako ang namili ng ganito lang. Okay, so marahil nagtataka kayo bakit hindi kasama yung binata namin kanina sa pagbabike. So galing po siya ng work kasi Saturday po ang May 2. Meron siya laging pasok doon sa work ko sa nursing home. So inantay namin siya mag-out. So ang usapan namin, nagbike muna kami sa umaga and then dito kami magla-lunch. And pinaka-celebration na rin ng birthday ni Habi dito sa town center namin. So, yun lang yung magiging celebration. Hindi magarbo, pero kahit pa paano, isinelebrate pa rin namin bilang family.
mamahaling po ito. Wala, hindi ko babasa. Ito din ako sa lamig, kung basa. Okay, so nandito po tayo sa FS Town para i-celebrate ang birthday ni Habi. So, it's his birthday today, kaya magsi-celebrate tayo. Marami akong naririnig ng mga ganda tungkol dito. And, itong mga to kasi, yung mga menu dito ay very, very familiar kung saan ako nanggaling. Sa Israel. Magkala na ba? Okay, so ito po yung starter mga kabilab. Beo. Yan, pizza? Hindi, pita. Paano po siyang pizza pero walang lasa? Topping. Try mo. Hindi pa rin ayaw mo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap ng lasa niya. Ang sarap. Ang chicken, ang sarap. Sarap no? Kakaiba no? Masarap yung ano niya. Marinated nila. Gusto mo try? Marinated chicken consent. Para sunod, alam mo yung order mo. Tikman mo rin si daddy mo. Diba? Masarap nga po. Ulit ang inihaw po. Hindi lang basta ano. Ito po. Wala naman pang chicken yan eh. Chef yan. Hindi ko makita ng chef. Gusto ko itry yung kay Aizal. Dapat para kinuha ko yung plato. Amoy pa lang, sarap na. Ang sarap. Okay, so ako na lang po magre-rate mga kabilabs kasi nung nagsasalita sila ay nawala. So tara na, ako na magsasalita habang tayo ay tumatayo. So para sa akin mga kabilabs, sa akin 10, yung kinain ko 10. Si Habi, para sa kanya ay 7. Para kay Aizal ay 4. So, last na lang. Recommendable ba? Ano po, 4 po kasi masarap naman, kaso masyado po mahal, masyadong pricey. Maganda po, maganda po sa first time pero hindi na po para bumalik pa. So, ito naman yung conclusion ko sa title natin. Mahirap ba talaga makaipon dito sa UK? Sa totoo lang, madali lang po. Basta alam mo kung ano yung priority mo. So, iba-iba tayo ng pinagdadaanan. Iba yung pinagdaanan ko. Iba yung perspective ko at marahil iba din sa inyo. Ang naging goal ko kasi noon ay makabawi sa pamilya ko kaya inuna ko muna mag-travel. Pero ngayon na alam na namin kung saan kami papunta, na-realize na namin kung saan kami magtatagal. So masasabi ko naka-align na yung goal ko kung saan kami papunta in the future. Magagawa lang namin yan sa gabay at patnubay ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa panunood. Naway gabayan kayo palagi ng ating Panginoon. I-bless kayo araw-araw. When I think about His grace, there's freedom, something like a woman prays.